Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist at today, pag-uusapan naman natin ng isang bagay na siguradong nararanasan ng halos ng lahat, ang makalimot uminom ng gamot. Yes, yung mga tipong bigla mong may isip, ay nakalimutan ko palang uminom ng gamot ko kanina. At doon nagsisimula yung panic, iinumin ko pa ba? Dodoblehin ko ba mamaya? Skip ko na lang ba? So yun yung mga tanong na gusto natin ng kasagutan. So sa vlog natin na to, pag-uusapan natin kung ano yung dapat mong gawin kapag nagkaroon ka ng missed dose. So yun yung tawag doon. Kailan safe mag-take agad? Kailan dapat i-skip? At bakit delikado ang basta-bastang pagdodoble ng gamot? Importante ito lalo na kung maintenance ang iniinom mo tulad ng gamot sa high blood pressure, diabetes, thyroid medications, antibiotics, o kahit oral contraceptive pills. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin ninyo yung video na to kasi sure ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated kayo sa mga susunod na video uploads ko. Quick disclaimer lang, ang video na to ay for educational purposes only. Iba-iba ang gamot at iba-ibang kondisyon ng bawat pasyente. Kaya kung may specific concern ka, best pa rin na kumonsulta sa doktor o magtanong sa pharmacist. So let's start na. Unahin natin ang pinaka-basic question. Ano nga bang ibig sabihin ng missed dose? Ang missed dose ay kapag hindi mo nainom ang gamot sa tamang oras o tuluyan mo tong nakalimutan sa isang scheduled dose. Hindi lahat ng missed dose ay emergency, pero hindi rin lahat ay pwedeng baliwalain. Ngayon, ito ang general rule na ginagamit namin sa pharmacy. Kapag naalala mo ang gamot at malayo pa ang susunod na schedule, inumin mo agad. Pero kung malapit na ang susunod mong dose, skip mo na yung nakalimutan mong dose at bumalik sa regular schedule. At pinaka-importante sa lahat, huwag na huwag magdo-double dose maliban kung in-advise ng doktor. Bakit bawal mag-double dose? Dahil karamihan ng gamot may tinatawag na therapeutic range. Ibig sabihin may tamang level lang sa dugo kung saan ito safe at effective. Kapag bigla kang nag-double dose, pwedeng tumaas ng sobra ang concentration sa dugo at magdulot ito ng side effects o toxicity. Ngayon, pag-usapan natin by category para mas malinaw. Kung ang nakalimutan mo ay antibiotic, halimbawa iniinom ito every 8 hours, at naalala mo after 2 to 3 hours, inumin mo na agad. Pero kung malapit na sa next schedule mo, halimbawa 1 hour na lang bago ang susunod, i-skip mo na at ituloy mo ang regular schedule. Huwag magdo-double dose. Importante sa antibiotics ang consistency dahil kailangan stable ang level sa dugo para mapatay niya ang bacterial infection. Pero mas delikado ang mag-double dosing kaysa sa isang missed dose lang. Kung blood pressure medication naman tulad ng amlodipine o losartan at naalala mo within the same day, pwede mo pa itong inumin. Pero kung kinabukasan mo na naalala, skip mo na at inumin mo ang next scheduled dose mo. Ang pagdodouble ng mga BP medications ay maaaring magdulot kasi yan ng sobrang pagbaba ng blood pressure, pagkahilo o fainting. Kung diabetes medication tulad ng metformin, medyo mas kailangan ng caution. Kapag nakalimutan at kakain ka na, pwede mo pa itong inumin kasabay ng pagkain. Pero kung lumagpas na ang buong araw at malapit na ang next dose, skip mo na. Ang pagdodouble dose ng diabetes medication, maaaring magdulot yan ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng blood sugar, lalo na kung may kasabay pang ibang mga gamot. Kung oral contraceptive pills naman, iba ang rule. Kapag isang pill lang ang nakalimutan mo at naalala mo within 24 hours, inumin agad ang nakalimutang pill at ituloy ang regular schedule. Kahit 2 pill ang inumin mo sa isang araw. Pero kapag 2 o higit pa ang na-miss, kailangan sundin ng specific instructions sa pill pack at minsan kailangan ng backup contraception. Dito mahalaga ang pagbabasa ng leaflet o pagpapakonsulta sa OB. Kung thyroid medication tulad ng levothyroxine at naalala mo within the same day, pwede itong inumin basta walang kasabay na pagkain na nakakaapekto sa absorption. Pero kung nakalimutan mo yung buong araw, huwag na mag-double dose kinabukasan maliban kung specifically instructed ng doktor. Ngayon, may mga gamot na mas critical kapag na-miss. Halimbawa, yung mga anti-seizure medications o mga anti-epileptic drugs. Ang pag-miss ng dose ay maaaring mag-trigger ng seizure. Kaya kung ganito ang maintenance mo, mahalaga magkaroon ng alarm system o medication reminder. Kung may missed dose at hindi ka sigurado,
mas mabuting tawagan agad ng doktor. May mga gamot din na hindi gaanong critical kapag isang beses na-miss tulad ng mga vitamins o supplements. Pero tandaan, consistency pa rin ang susi para makuha yung full benefit ng mga vitamins na yan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung practical strategies para hindi na maulit ang missed dose. Una, gumamit ng pill organizer, yung may daily compartment para kita mo kung inainom mo na o hindi pa yung gamot mo. Pangalawa, mag-set ng alarm sa phone. Pangatlo, i-associate ang pag-inom ng gamot sa daily routine. Halimbawa, kasabay ng pagsisipilyo o pagkain ng breakfast. Pang-apat, kung marami kang gamot na iniinom, gumawa ng medication chart. Importante ring maintindihan na may tinatawag na half-life ang bawat gamot. Ang half-life ay kung gaano katagal bago mabawasan ng kalahati ang gamot sa dugo natin. May mga gamot kasi na long-acting kaya medyo forgiving kapag may misdosed. Pero may mga short-acting na mas sensitive sa timing. Kaya hindi pare-pareho ang sagot para sa lahat ng gamot. Isa pang mahalagang tanong, ano yung mangyayari kapag madalas kang nakakalimot? Kapag once in a while lang, kadalasan manageable. Pero kapag frequent yung missed doses mo, maaaring pwedeng hindi maging effective ang treatment. For example, sa hypertension, so pwedeng hindi maging stable yung BP mo. Sa diabetes, pwedeng tumaas yung blood sugar mo. Sa antibiotic, pwedeng mag-develop ng resistance ang bakterya. May mga pasyente na natatakot kapag may na-miss na dose at iniisip na nasira na yung buong treatment. So, hindi ganun agad. Isang missed dose ay manageable naman. So, ang mahalaga ay huwag magpanik at huwag gumawa ng risky decision tulad ng pagdo-double dose. So, ngayon, ano yung final simple guide natin? Kapag naalala mo at malayo pa ang next dose, inumin agad. Kapag malapit na yung next dose, skip at ituloy ang regular schedule. Huwag magdo-double dose at kapag unsure, magtanong sa pharmacist o sa doktor. At the end of the day, ang goal natin ay safe at consistent medication use. Ang gamot ay effective lang kung tama ang pag-inom. Hindi sapat yung reseta, so kailangan tama ang timing at dosage ng pag-inom mo ng gamot mo. So guys, ngayon alam mo na kung ano yung dapat gawin kapag nakalimutan mong uminom ng gamot. Huwag magpanik, huwag magdo-double dose at laging tandaan ang general rule. So ayun lang guys, kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo pang masundan pa ang mga ganitong topic about health, medications, nutrition at wellness, comment mo lang sa ibaba kung ano yung next topic na gusto mong i-feature natin. So stay healthy, stay informed. Muli ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Thank you so much for watching and see you sa next vlog. Bye-bye!